So, nagbabalik nga tayo dito. Parang feeling ko homecoming. Ang location natin ngayon dito sa Villelas Farm. Pero ito yung isa sa mga wala noon, yung kanilang pugon. Siyempre, gagamitin natin yan gamit ang kanilang balimbing. Yan o. Hinog na hinog, dito natin mismo hina-harvest yan. Normally, pinapangas-pangas lang ng mga bata yan. Pero this time, we'll use yung juice, ibabrush natin doon sa ating chicken, pasok natin sa pugon. So let's start ang ating balimbing chicken. Ito yung ating balimbing. Literal, pipigaan lang natin to. Lalagyan ko lang din ng honey. I-reduce lang natin to by half, and then after nun, saka natin ilalagay yung ating basil leaves. So medyo makapal na yung ating balimbing. We'll just turn off the heat. And then, yung ating basil. We work on our chicken. Season lang natin ng salt. So ready na yung chicken natin. Pasok na natin dun sa ating pugon. Yeah! I'd say yung temperature nito ngayon, hindi bababa ng 700 degrees Fahrenheit. Kasi nandito pa ako, ilang feet na yung layo ko, sobrang init pa rin. So ihahawi lang natin yung ilang uling. So, chicken, in. Typically, you would wanna close yung pugon mo para, syempre, matrap mo yung init. Pero dahil sobrang init niya, and we don't wanna overcook yung ating chicken, iiwan ko na lang siya na ganyan. And yung radiant heat naman is more than enough, pero saktong-sakto lang yan para somehow mabantayan pa rin natin yung ating chicken at hindi ma-undercook yung loob tapos sunog yung labas. Balikan na lang natin to, and then after that, pwede na tayo mag-serve. Sir. Yan po yung basil balimbing. Balutin sa Litos. Yan. Iba'y kita yung naging Koreano di yan. Ay, syempre. Yan po. Dapat yan, mustasa na lang para Pinoy pa rin po yun. Tikman natin na kay. Baka galing talaba yan, lasa. Yan sinasabi naglulutaw. Very subtle yung basil. Kahit paano lumaban din yung lasa ng balingbing. Actually, Nagbigay asim. Hindi ako makaget over yung juiciness ng manok eh. Hindi nawala. No? Which is something na mahirap gawin, lalo na for wood-fired oven. Kasi iba-iba yung temperature niya. 700 Malakas. dito sa dulo, 1,000 dun sa mas malapit sa apoy. Sa apoy. Galing naman ng oven. Ito, hindi ako mag-take credit dito kasi oven to eh. Pero alam ganyan ko anong pinakamasarap sa chicken pag nakain. Yung hawak mo din eh.
Kagyan mo, sabay subo. Gang. Baka-juicy eh. Kayo mga tol. Gabay at patnubay ng dakilang Panginoon. Alam nyo mga kapuso, kapag wala akong taping, isa sa mga hilig kong gawin ay kumain. At ngayon, magkakaroon na ako ng chance na mag-dine in sa isang restaurant na matagal ko nang gustong kainan. Actually, 2 to 3 times ako nadaanan to. And lagi ako curious. Never lang ako nagkaroon ng time na bumaba. Kasi lagi ako papuntang work eh. Pagkapasok mo, ma-feel mo kung gaano ka welcome sa place. Na-feel ko agad. Kasi baka kasi it feels like home. Kasi sa bahay, marami rin kasi mga plants. Itong garlic steak bites. Ayun o, umuusok-usok pa siya eh. Buksan na natin. Boom! Wow. Sobrang juicy niya. Sobrang sarap niya. Kaya guys, kung gusto niyo try ito, pumunta kayo dito. Try natin itong steak na to kasama yung horseradish de la sauce. Lagyan na rin natin ng onting salsa. Teka lang. Napaka-unique ng sauce dito kasi meron siyang onting pait na balance sa onting sweetness niya. Wow! Food connoisseur! Oh my God, galing! Dito naman tayo sa sous vide garlic infused lechon baka. Wow! Sobrang sosyal ng pangalan na ito. Naalala ko si Miguel, nagdala rin siya ng mga something like this na ginawa rin ng nanay niya, si Tita Grace. So, napakasarap niya po magluto. And sana makasama ko rin sa isang food show. Napakalambot niya nga. Tingnan niyo, guys. Nahihirapan ako pumili kung ano mas masarap. If hindi halata, most ng dishes nila dito may garlic. Kaya nga garlic kitchen eh. So, kung mahilig kayo sa mga garlic like me, pumunta kayo dito. Sarap na. Sarap. Guys, di ko nakita may fermented garlic scallops pasta. Wala akong masabi. Speechless. Hindi ko alam ang masasabi ko. Masasabi ko lang, napakasarap ng pasta nila. As in, took my breath away. Okay na to. Try na natin itong GK Garlic Kitchen Signature Ice Cream. Ooh, you know, first time ko makatry ng ice cream na may garlic and sobrang unique siya. And ayun, this fits me so well kasi napaka-adventurous ng idea, ice cream with garlic. Feel ko, nag-explode lahat ng lasa sa bibig ko. Hindi ko na maintindihan. Meron nga siyang pagka-garlic, honestly. First time ko makatry ng ice cream actually na may onting garlic. And medyo spicy nga siya. Masasama to sa top 7 of my all-time ice cream favorite list. Try natin tong cookie na to sa ice cream na to. Food Explorers, walaan niyo yung lulutuin ko ah. Meron tayong hinog na langka. Meron tayong saba. At meron tayong nyog. So, naisip niyo na ba kung anong lulutuin natin? Nope, nope, nope. Hindi tambong-tambong or bilo-bilo ah. Gagawa tayo ng savory version. Kasi, in-expect ko na nasasabihin nyo na parang merienda yung lulutuin natin ngayon. So, i-apply lang natin yung konsepto na yon, pero hindi matamis yung kalalabasan dahil ka-partner natin siya sa manok. So, gagawa tayo ng ginataang manok. Siyempre, by this time, I'm sure alam nyo na yung una natin gagawin. Pag may meat akong ingredient, I always make sure na ito muna yung ginigisa ko or pinagmamantika ko. So, ito yung ating chicken. So, habang sinisir natin, prepare natin yung ating aromatics. We have here, galing sa farm, yung ating ginger,
yung ating onions. And then after ng ating sibuyas, sunod natin yung ating garlic. Atin ang igigisa, starting with our ginger, then ating onions, at bawang. Season lang natin siya ng fish sauce at pepper. And then, ilagay na natin yung ating coconut cream. At habang unti-unting binabalot ng ating gata, yung ating karne na natimplahan ng patis, prepare na natin yung ating saba. So pagkakat nito, lagay lang din natin sa ating pan. Lagay natin yung ating langka. At yung ating buko. Pakukulan lang natin to for around 15 minutes. After nun, pwede tayo mag-plate. Iba yung ano, iba ang ulam kapag may saba, may... Tsaka yung langka, parang ginamit mo siyang pangpatamis. Yes po. Sa inyo po galing yun lang ka, ma'am eh. Hindi, syempre. Syempre, hinog sa puno. Hinog sa puno, yes. Pero masarap nga rin yung nakakamay. Sarap ah. Pwede rin ano? Pwede pala. First time ko rin siyang ginawa eh. Para siyang yung mga pininyanghang manok. So, anong tawag mo dito, chef? Ginataang manok. Paano? As common yun ah. Nilangkaang manok. O, palitan na natin daw nilang kaang manok. Nilangkaang manok. Oo. Ano na, kasama na ang dessert, kasama ang main course. Main course, yes. Tsaka masarap yung yung gata, yung naglalatik. Ay, ma'am, kita mo yung Masarap lumalabas siyang na. masarap siyang isabaw, tapos lasa mo yung parang may alat, tapos yung tamis nung langka. Ngayon lang ako nakakain na yung langka. Nahinog na lang pa. Hinog na langka na inilahok sa ulam. Ulam. Yeah. Akala ko ang gagawin mo ay mga bilo-bilo, nung nagtanong ka ng langka, ng saba. Sabi ko, dessert ang gagawin. Yun pala ay pang-ulam. Pang-ulam. So, masarap. Pasado naman. Tsaka amoy na amoy mo yung langka. Ang mga nakakatakam na dishes on screen, masarap na lang ba sa unang tingin? Yan ang challenge namin sa ating mga Kapuso stars as they recreate online recipes for your page in social media and for your plate. Minsan pinapanood ko lang si sir ko. Kunwari, kapag papaluto ako sa kanya, paluto naman ako pasa, tulungan kita. Tapos yung tulong na yun, naupo lang ako sa baba. Di na ako tutulong kasi syempre I'm too hungry. Too hungry to help. Madalas, ang mga naghahanap ng recipes online ay yung mga nag-aaral palang pagluto. And if pasta is your go-to dish tulad ni Rahil, subukan mo ring i-recreate ang tomato pasta na ituturo niya sa ating ngayong gabi. Before anything else, lutuin muna natin yung pasta. Lagyan na natin ito sa boiling water. May mga for around like 10 minutes. Okay, let's put the oil first. Dapat naka-measure din kung gaano karaming onion yung gusto mong lagyan. So, saktuhan lang naman kung mineasure ko. Lagyan na natin itong garlic. Garlic from Garlic Kitchen. Lagyan natin. Slowly but surely. Antayin natin kung nakikita nyo na medyo brown-brown na siya. Pwede na natin lagyan mamaya itong mga tomatoes. Lagyan natin ito. Boom! Mix-mix lang natin hanggang lumambot siya. Saka natin siya imamash. Para maging tomato sauce. Correct. Cut natin yung chili. Actually, kung ako sa bahay, usually lalagyan ko siguro mga 6 na sili eh. Kasi mahilig talaga ako sa spicy. Mix muna natin. Tapos pwede na natin lagyan yung pasta water. Boom. One more. Yan. Tapos mix natin siya, guys. Let's mix this a bit, then lagyan na natin yung basil. Saktuhan lang yung basil na lagyan natin. Let's not put all, let's not be too greedy. So, feel ko okay na to. Sakto na to. Okay na to. Perfect na to. Mix them well.
pwede na natin lagyan itong pasta. Just get a ample amount kung gaano mo ilan mo gusto. Boom. Konti pa. Hook. Siguro 1, 2, 3. Wow, kita niya yan. Boom. Ito guys, lagyan natin ng Parmesan. Since diet tayo, onting cheese lang kasi mataas to in fat. Sinong hindi gusto mag-try na ito? Sino? Sarap. Ang sarap ng luto ko. Grabe. Sobrang magpapasalamat ako. Nandito ako ngayon na marunong ako magluto ng pasta. I-share ko sa family ko kung ano yung natutunan ko dito. We started Field to Cup Cafe noong December 2024. So the concept started with the idea ng yung mga fresh produce na nakukuha namin sa farm, parang nasasayang naman yung iba kasi parang either nagiging food waste lang siya or nabebenta namin siya na as it is, plain, walang added value. Why not itry natin na i-introduce to a larger audience yung mga ginagawa natin sa bahay? Kasi remember, may makuha kaming, let's say, passion fruit, tapos may sugarcane juice. So, minimix namin. So, parang, ay, masarap pala to. Na-conceptualize po ang menu ng Field to Cup Cafe sa pagbuo po ng mga recipes using the local produce ng Vilelas Farm. Sir, balita ko the best yung mga drinks nyo dito eh. Ano ba yung mga marerecommend mo? Meron po tayo sir na campfire s'mores. Bali meron po siyang marshmallow na dinorge po natin para may konting arte. Tapos, Okay. Tapos meron din tayo sir na sugarcane coffee latte na yung ice cube sir ay gawa po sa sugarcane. Okay. And then meron din po tayong sugarcane key life, dayap. Dayap. Apo, yes. Freshly juice po. Ginamit po namin yung mga sugarcane stalks na sometimes nabubulok na lang din, and we make it sustainable using it as a stirrer and para mabalik yung culture ng food na noon ay pinapangos ito. Sugarcane coffee latte. I'm sure hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang garnish ninyo ay tubo. Sugarcanes. No? So pwede ko tong... Ito, ganito kagaling nature ah. Yung level of sweetness niya is so perfect. Hindi siya sobrang tamis, hindi rin siya matabang, hindi siya yung medyo matabang, hindi siya yung medyo matamis. Perfect. This is how you do it. So I'm assuming that the purpose of this drink is for you to be transported back doon sa Boy Scout, Girl Scout days mo. Nakapalibot kayo sa campfire. Ito yata yung experience na gusto nilang iparana sa'yo ulit. Yung flavor ng chocolate pero mas nutty. Yun yung na-experience ko sa kanya. And you know how much I am not a fan of sweet beverages. This one right here hits a sweet spot. Solid to ah. Full disclosure, unli to sa Vilelas Farm. So ito yung unli nila na sugarcane na may dayap. So, hindi mo na kailangan explain. Alam ko na kung gaano kasarap to. For those who haven't tried sugarcane juice and dayap, iba man, I'm telling you. Iba yung sarap niya. And itong garnish na to will never get old. Winner eh, no? Then last naman po sir na drink ko ay original naman po dito na Chococino. 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 So, coffee rin po ito. Hindi sir. Chocolate sauce po siya with fresh milk na meron po siyang froth na milk sa taas para meron po siyang cappuccino na
na vibe. Yes. Okay. Ang napapansin ko doon sa trend ng field to cup is yung consistency nila on hitting the right sweet spot. Literally. Hindi siya nakakaumay na matamis, hindi siya matabang. Just perfect. Siyempre, aside dun sa talaga namang spectacular nilang line of beverages, meron din silang ino-offer na pagkain. So dyan, yung kanilang Smoky Barajo Liempo. Smoky. Check. Barajo. Oh, yun. Angas. It gives you that bitterness na pleasurable. So hindi siya yung mapait na gusto mong iluwa. Siya yung pait na parang china-challenge ka lang niya. Sige nga, isa pa. Medyo mapait ah. Sige nga, isa pa. Yun yung karakter nung dish na to. And ito lang. One of their signatures talaga is utilizing what is in season, what's available. Alam nyo naman, it's right up my alley. So ito, yung atsara nila, sila mismo yung gumagawa. And yung in season, na balimbing. Sarap. Na-enjoy mo ba ang dishes na pinagsaluhan natin today, Food Explorer? Kayang-kaya mo rin gawin yan sa bahay. Here's a quick recap. For our balimbing glazed chicken, magpiga lang ng balimbing juice at haluan ito ng honey. Pakuluin sa pan hanggang mag-reduce. Turn off the heat and add some basil. Season the chicken with salt, saka ito buhusan ng ating balimbing marinade. Isalang ang chicken sa oven, continue basting hanggang maluto ito. At para naman sa ating ginataang manok, sear the chicken, then add your aromatics. Season with fish sauce. Ihalo ang coconut cream. Ilagay ang saba, langka, at laman ng buko. Pakuluin hanggang maluto. Happy eating, Food Explorers!